Drake's POV. Hoy, Pugito, I'm talking to you. Or did you just call me? Pugito, kasi Pogi ka. So, ano na ang pangalan mo? You don't need to know. Sige, Pugito na lang itatawag ko sa'yo. Tapos, Pugita na lang din itawag mo sa akin para matchi-matchi tayo. Ang ingay niya? Ang ingay mo. Cook me some more. Utos ko sa kanya. Ha? Gusto ko pa ng kamote mo. Magluto ka pa. Ubus mo na kaagad? Gulat niyang tanong. Ilang araw akong walang kain kaya malamang gutom ako. Come here. Bakit? I'll pay you again with the kiss. Pahayag ko na nagpabagsak ng panga niya. Her expression is amusing. No! Wag na. She's blushing. Halata naman na gusto niya. OMG ka, Ira? Maghunos dili ka. She's talking to herself again. I gotta admit, she's pretty entertaining. Besides being clumsy and a little crazy. I actually like the faces she makes. Ito ang unang beses na natuwa ko sa isang babae. Madalas kasi sa mga babaeng nakakasalumuha ko, ay mga trying hard para lang ma-impress ako. They're all just trying to flirt with me, get into my pants, and juice me. They don't actually care. It's all just a game to get me into bed. Tumilisi yan nang umihip ako ng hangin sa tenga niya. Clumsy? Komento ko. I'm not! Kinulat mo kasi ako. Ang tagal mo. Kanina ka pa nakatulala rito habang nagmamonolog. Ha? Do you want me to kiss you again? Hindi. You're drooling. Mabilis na kinapa ang gilid ng labi niya para i-check kung may laway nga. Sinamangutan niya ako at inirapan na mapagtantong niloloko ko lang siya. Dark. My name is Dark. I ended up telling her my real name na hindi naman dapat. Hays. Dark? Pero mas prefer ko pa rin na tawagin kang Pugito? Pahayag niya. That nickname again. Mauna na ako, Pugito. Ibebenta ko pa kasi itong mga kamote ko. Nag-iwan din ako ng pagkain mo kapag nagutom ka. Magluto ka na lang. Paalam niya sa akin. I'm a stranger, but that shoots me so quickly. She's putting herself in danger. Bakit? Tanong sa akin ni Blight. I need to lie low. Saad ko na nagpakunot ng noon niya. Just like I expected, they found me right away. It hadn't even been 24 hours when they tracked me down. Ganun din ang mangyayari kapag bumalik ako. Gagawa't gagawa sila ng paraan para patayin ako. Pagdadahilan ko. I wanted to stay here for a while. Wala naman siguro masama kung ituturing ko tong bakasyon, di ba? Yun lang bang dahilan? Tanong ni Frank. Baka naman may babae ka na agad dito. Maganda ba? Sexy? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Imbis na pansinin siya, ay bumaling ako kay Blight. What is he doing here? I'm not sure. Sumulpot siya bigla, out of nowhere. Araya? Bilang best friend mo, / business partner mo ay syempre nag-aalala ako. After party dapat iinom pa tayo. Pero nalaman ko lang na nakidnap ka na pala. Hindi mo malang ba na-appreciate ang effort kong pagpapadeploy ng mga taong humanap sa'yo? Ang dami niyang sinasabi. Kahit kailan talaga, ay napakaingay niya. But I'm grateful. I knew Frank ever since at masasabi kong siyang pinaka-loyal na aso sa buhay ko. Week half pass. Sa ilang linggo kong pamamalagi sa maliit na baryong ito, ay doon ko mas lalong nakilala sa Ira. I witnessed the struggle she went through just to survive and be accepted by the family that took her in. Behind her laughter, her smile, and courage are the pain and struggle she hides so well. Palamunin talaga yung ampon mo. Sa susunod, ay bumili ka na ng sarili mong pagkain. Hindi yung sa amin ka pa umaasa. Naiintindihan mo? Narinig kong sigaw ng lalaki. Opo, Papa. Hindi kita anak.
Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo na wag mo akong tatawagin ganun? Ha? Napakayom ako ng mga kamay habang pinapakinggan mula sa labas ang pagtrato sa kanya ng tatay-tatayan niya. Sorry po pa. Pumasok ka na sa kwarto mo, Ira. Masuyong utos sa kanya ng babae. Kumpara sa lalaki, ay mas malumani ito magsalita kay Ira. Pinagbuksan ako ng bintana na Ira, suot ang ngiti sa labi niya. Pero kaagad din ako nagtago nang marinig ang ilang katok sa kwarto niya. Ang tagal mo naman? O heto, sa'yo na. Di ba paborito mo to? Bakit mo binibigay sa akin? Busog na ako? Hindi ko na mapapatunaw yan. Salamat. Kung ayaw mo, Eddie, nagpasalamat na nga ako, di ba? Even though his sister can be irritable with her at times, beneath it all lies their deep concern for her. Dark, tawag sa akin na Ira. Pumasok ako sa kwarto niya galing sa bintana. Sa loob ka na matulog. You almost broke my nose. Sorry, masakit ba? May pag-aalalang tanong ni Ira. I was caught off guard when she leaned in and softly kissed my nose. Sabayan mo na akong kumain. Pag-iwas niya ng tingin sa akin, inilapag niya sa harap ko ang pagkaing dala niya. Hindi ka pa nakakatikim ng bibingka, di ba? Aling bibingka bang tinutukoy mo? Mapaglarong tanong ko. Pinagmasdan ko ang magiging reaksyon niya. She stood there quietly, processing it all. Then, as understanding settled in, a gentle blush colored her face. Yung pagkain kasi, eto oh. Turo ni Ira sa bibingka na nasa platito. Akala ko kasi yung, shut up na. Nagtatanong lang naman ako, bakit ka namumula? Baka may makarinig sa'yo sa kabilang kwarto, kaya shut up na. Sita ni Ira sa akin. Kumain ka na nga lang? Gusto ko ng bibingka. Ayan, sa'yo na. Saksak mo sa bunganga mo. This is not what I want. Watching her is so entertaining. It just make me want to tease her even more. Kung ganun, ay siya palang dahilan. Mabilis na hinanap ng mga mata ko ang pamilyar na boses. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka taga nakaka-appreciate ng effort, no? Mula sa madilim na bahagi ng warehouse, ay lumabas doon ang nakangising si Frank. I'm happy for you, bro. But I think this is where you need to stop. Ang kaninang mapaglarong boses niya ay bigla na lang sumeryoso. Wala nang tao sa warehouse ng bigasan na pinagtatrabahuhan ko, kaya wala na ring dahilan para mag-ingat pa ako sa mga sasabihin ko. Pwede ko na rin itumbang gagong to kapag hindi ko magustuhan ng mga susunod niyang sasabihin. Uulitin kong tanong ko, anong ginagawa mo rito? Malinaw ang sinabi ko sa inyo ni Blight na luluwas ako sa lugar na to kapag may bangkay na kayo ni Jake. Minsan lang magseryoso si Frank at kapag ganito ang mood niya, ay alam kong hindi magandang balita ang maririnig ko. Bumunto ang hininga siya. Alam mong mailap ang matandang yon? Ilang taon nyo na siyang sinusubukang hanapin, pero hanggang ngayon wala pa ring result ng paghahanap nyo? But that's not what you're here, is it? What else do you want from me? The girl. Panimula niya. Noon pa man, ay alam mo nang pakaalamera ako, di ba? You ran a background check on her. Yes! Nag-igting ang pangako. Malalaki ang hakbang ko na lumapit sa kanya. Kinuralyuhan ko siya bago marahas na itinulak sa pader. Look, I know you don't like it when people get involved in your personal matters. And I respect that, but... Cut the crap! Ira Rose Santiago. That's her real name. Santiago? That's not. Santiago, ang totoo niyang apelyido. And I knew you heard that name before. No, you knew her way back before. Hindi. Matagal nang patay yung pamilyang yon. Matagal na siyang patay. That little girl's blurry smile flashes back to me. It's like it won't let me forget.
Unti-unti kong nabitawan si Frank. Ira Rose. Mahinang bulong ko habang inaalalang malabong alaala ko sa batang Santiago. Naalala ko na. That was her name. Her face, her smile, they look exactly the same. If you truly care about protecting her, maybe the best thing you can do is to let her go. She deserves a life free from pain and struggle, something you can't give her right now. What do you mean? I can't protect her. I know. I couldn't do anything back then. I hate myself for it. But now I swear, I won't let anything happen to her. Not again. Nang dahil sa naging ugnayan ng pamilya Santiago sa pamilya mo, napahamak sila. Nasaksihan ni Ira ang pagkamatay ng mga magulang niya. She was kidnapped and traumatized. Hindi siya naprotektahan ng mga Oxford. Sa tingin mo ba, ikakatuwa niyang malaman na namatay ang mga magulang niya nang dahil sa inyo? She'll understand. I know she will. Leave her before the Burtons find out anything. Don't let her suffer even more. Tumatak ang mga pinag-usapan namin na yun ni Frank sa utak ko. Pero kahit ganun, ay hindi ko nagawang pakawalan sa Ira. She's my weakness now, and that's what scares me the most. Marry me. Ha? I want you to marry me. Kinuha ko maliit na box sa bulsa ko at inilabas doon ng isang mamurahing singsing. I will buy your real diamond ring kapag nagkapera na ako. But for now, ito munang tag 10 pesos. I already lost her once, and I'm not going through that again. I'll protect her, and the only way I can do that is by keeping her close. Answer me, Pugita. Please say yes. Oo, yes. Magpapakasal ako sa'yo. Thank you. Pinupog ko ng halik ang buong mukha niya. Walang mapaglagyan ang sayang nararamdaman ko. Get ready. Our wedding will be held tomorrow. Agad-agad? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko. Nagulat lang ako. Nalaman ko kasi may kasalang pambayan bukas sa barangay hall. Nagpalista na ako kanina. Excited, Jern? Super excited. You were so happy. Happier than ever been. We laugh. We love. We felt unstoppable. For a moment, it felt like nothing could ever go wrong. But that moment didn't last. It didn't take long before everything fell apart. Before she left me, sinabi ko naman sa'yo, hindi marunong makontentong ganung babae. Pahayag ni Mosa. Kaagad ko siyang tinapunan ng masamang tingin, dahilan para mapaatras siya sa takot. Dark! I kissed her because she asked me to. She threatened Ira with those letters that Jake gave her. Ginawa ko lang yun para protektahan ang babaeng mahal ko. Pero ano natanggap ko? She took off with some jerk. Itinapon kong litrato ng tanggap ko na may litrato na Ira at ng lalaking kasama niya. I don't want to believe it, pero nasa litrato ng ebidensya. It wasn't love that drove me to keep searching for her in years. It was the need to settle the score. I wanted revenge. You what? Gulat na saad ni Frank nang banggitin ko sa kanyang pagkikita namin na Ira. What revenge? Tumahimik lang ako. Hindi ko na kailangang idetayang ginawa ko sa babaeng yon. Yes, I took her out of her, well just to get back to her. Hindi mo malang ba naisip na maaaring gawa-gawa lang ni Jake ang mga litratong nakuha mo? Katulad na lang ng mga pagbabanta na pinadala niya noon kay Ira. Maaaring katulad mo rin siya nang napaglaruan lang na matandang yon. Unti-unti akong natauhan dahil sa mga sinabi ni Frank. Kaagad kong pinaimbestigahan kay Blight ang mga nangyari kay Ira sa ilang taon nitong pagkakawala sa radar ko. At doon nga namin nakumpirma na tama ang hinala ni Frank. Masyado akong kinain ng matinding galit ko kay Ira. I broke a promise I swore I'd keep. I disappointed her again. Let's not rush. Nasa poder ni Jake si Ira.
At kapag nalaman nitong may alam na tayo, sigurado mapapahamak siya. Kalmadong pahayag ni Blight. Jake is flying to Copenhagen. It's our chance to kill him. Dugtong pa niya. When? Next week. It is Mr. 12 years death anniversary. Get ready. Copy that. Pinaghandaan namin ang gagawing operasyong pagpatay kay Jake. Hindi namin maaaring palampasin ang pagkakataong yon. Hindi nagiging mahigpit ang seguridad niya dahil wala siyang sapat na tauhan sa Denmark para maprotektahan siya. This is our chance, son? Yes, Dad. For your sister. Tumango lang ako bilang sagot. Dark, anak. Tawag sa akin ni Mama, kaya naman kagad akong lumapit sa kanya. You knew we're also doing this for them, right? Yes, Mama. She's talking about Santiago. Jake figured out our plan. The son of a bitch managed to slip away from us and escape death in Copenhagen. We were about to move on to Plan B when I got message from Gonza. Nabalitaan kong nangyari kay Ira kaya naman kaagad akong bumalik ng bansa. Pakiramdam ko'y bigo na naman akong protektahan ng babaeng mahal ko. I was so mad at myself. But Ira reassured me and gave me the strength to keep going. So I did. Mas naging abala ko para pagplanuhan ang pagpatay kay Jake. We need her help. Pahayag ni Blight. Tumutol kaagad ako nang marinig ang idea ni Blight. Hindi ko gagamitin sa Ira. I won't pull the life of the woman I'm supposed to protect. You can keep shielding her forever. If you really want this to be over, you both have to stand and fight. In the end, I found myself forced to ask for the hardest favor of all. I made her cry again. Parang sinasaksak ang puso ko kapag nakikita siyang umiiyak ng dahil lang sa kaguguhan ko. What if nga hindi umayon sa plano mo ang lahat? If plan A fails, switch to plan B or C. I joked to lighten the mood. Dark! Seryoso nga! I'm the leader because I get things done, no matter what. I don't fold under pressure, baby. Not only do I trust my instincts and decision, I also trust my men to have my back no matter what. Promise me one thing, Dark. Don't die on me. I'm not great at promises, but trust me, I'll get you out of this. Even if I have to die trying, I die for her. Gagawin ko ang lahat para maligtas siya. Run! She mouthed. Blight! Tawag ko kay Blight nang hindi inaalis ang tingin kay Ira. By the time our men arrived at the sniper's location, they were already dead. Pahayag nito. We still don't know who killed them. Bossing! Tawag sa akin ni Dito. Clear out the premises. Kill them all. Malalaki ang hakbang ko na tinungo ko naroroonan ng asawa ko. Wala akong pakaalam sa mga balang patuloy na lumilipad sa paligid ko. Right now, my wife holding the barrel of the gun to her head. Seeing her in that position scared me more than facing any danger. My heart raced with fury as I watched him hurt. I said, shoot him! You've been compromised. Saad ko. You. If I can kill you, I'll make you suffer for this woman death. Sigaw ni Jake. Bago pa man niya makalabit ang gatilyo ng baril, ay mas nauna nang lumipad ang bala ng baril ko. He managed to shoot me, but it was insignificant compared to his death. What are you doing here? Tanong ko na makitang pagpasok ni Noah. Noah Del Samiego. I'm not here for you. I'm here for your wife. Kumulo ang dugo ko nang marinig yun. Gustuhin ko mang saktan siya ay hindi ko magawa. My wounds are still fresh. Isang maling galaw ko lang ay bubukan tahi ko. Hanggang ngayon ay wala pa ring malay si Ira kaya wala siyang chance na makausap ako. Didn't she told you? What are you talking about? She owes me now. I saved both of your lives. You're the one who killed those snipers?
Saad ko na mapagtanto ang naging papel niya ng gabing yun. How much do you want? Nagkibid-balikat lang siya bago ako talikuran. I'll come by to get what's owed. Pahayag nito bago ako tuluyang iwan. When exactly did those two meet again? Papa, sleepy na Bella. Ipinatong ni Bella ang ulo niya sa balikat ko. Hindi ko mapigilang mapangiti sa tuwing tinatawag niya akong Papa. Para akong teenager na kinikilig. I didn't expect to become such a papa's girl. You tired as well? Tanong ko kay Ira na nakapatong na rin ang balikat ko ang ulo niya. We're sitting at the edge of the lake, admiring the majestic view. We were on our honeymoon in Switzerland. 2 buwan matapos ang pagkamatay ni Jake, ay pinakasalan ko ulit sa Ira. Our wedding day became twice as special. It was also the day Bella officially became my daughter. Should we go back para makapagpahinga kayo? Sorry, hindi lang kasi maganda yung pakiramdam ko. I kissed her temple. Simula nang dumating kami rito 2 araw na nakakalipas, ay palagi nang sumasama ang pakiramdam ni Ira. Once we're back at the hotel, I'm calling a doctor, just to be sure. Pagdating sa hotel ay dumiretso sa banyo si Ira. Pumunta naman ako sa kwarto para ihiga si Bella na mahimbing na ang tulog sa bisig ko. Matapos nun, ay gumawa ko ng paboritong dragon fruit smoothie para sa misis ko. Also called the doctor, nakapagluto't hugas na ako lahat-lahat, ay hindi pa rin lumalabas sa banyo si Ira. What's taking her so long? Susunduin ko na sana siya sa banyo nang bigla siyang lumabas. Oh my God, Dark! Tumakbo sa Ira sa akin at mahigpit akong yinakap. Dark! She started crying. What's going on? Care to explain why you're smiling through tears? Dark! Muling tawag na Ira sa akin. I'm pregnant! Walang pansidlan ang saya naming mag-asawa dahil sa magandang blessing na dumating sa amin. Magkakaroon na ng kapatid si Bella. Maraming mga pagsubok ang pinagdaanan nila para sa kanilang pagmamahalan, pero hindi naging hadlang yun para mawala ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Mas lalo pa niyong pinatibay ang kanilang pagmamahalan. At ngayong labis-labis ang kanilang kaligayahan at masaya na sila nagsasama kasama kanilang anak. Wala na makapaghihiwalay sa kanilang muli. Pupunuin nilang pagmamahal ng pamilyang kanilang binubuo. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Ira at Dark. Sana po ay minapulot kayong aral sa ibinahagi kong kwento sa inyo. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.